dagdag kaalaman yung i-discuss natin ngayong umaga. Regarding ito sa MB or muscle velocity. Salamat nga pala kay doon sa isa nating subscriber na nag-remind sa akin, nagpaalala sa akin regarding muscle velocity. Yung ibig sabihin po ng muscle velocity is yung bilis ng pellet paglabas niya ng barrel or pag iniwan niya na yung barrel. So yun po ay nasa setting din po yan kung gaano kalakas ang magiging, kung gaano kabilis yung magiging velocity. Pag taas ng yung kalimitan yan sinusukat natin sa by FPS meter or by meter per second or sa feet per second, sinusukat natin yan kung gaano kabilis. So mas mataas yung setting, mas malakas yung ergan, mas mataas yung muscle velocity. So ito pong muscle velocity na ipapaliwanag ko sa inyo maigi. So ito po yung barrel. Yan, ito yung barrel. Kapag walang silencer, dito na nag-i-end yung, dito na mag-uumpisang lumabas. Kaya nga po pag sinusukat ito ng meter or doon sa chronograph ay pagkalabas na, hindi siya sinusukat dito sa loob pa lang. Paglabas ng pellet kung gaano siya kabilis, yun, then sinusukat. Yun, kung meron kang silencer, kasama ito ng barrel, part ng barrel na to. Dito niya sinusuppress o pinipigilan yung hangin para makalabas. So kapag yan ay may silencer, yung inyong barrel, maiko-consider natin kasama pa ito sa muscle. Or ito na yung muscle brake niya. So paglabas diyan, doon sinusukat yung FPS o yung feet per second or meter per second paglabas ng silencer. Hindi pwede sukatin yan dito sa pagkatapos ng barrel. So yung unang hangin na magtutulak ng pellet, paglabas ng pellet, isusuppress niya yan, haharangin ng silencer para hindi siya makalabas. So dapat kahit na dyan sa dulo niyan, dapat meron pa rin consistent na pagtulak. Kaya po pag napuno ang silencer, pag yan ay napuno ng hangin, hindi dapat na doon na lang. Ibig sabihin, kulang kasi dapat dito siya lalabas yung, dapat consistent yan mula dito sa puno ng barrel, paglabas na pagtulak ng hangin dyan, pagtulak sa pellet. Dapat consistent yan, mapupuno mo dapat itong silencer, papalabas yung dito mag-uumpisa hanggang dito ay nagtutulak pa rin yung hangin. So dapat lalabas. Kung ang hangin mo is kulang, kaya nga po yung mga PCP ay kailangan ng power plenum, yung mga receiver na maliit lang ang power plenum, maliit lang yung plenum, hindi maliit lang yung plenum, ay dinadagdagan nila para magkaroon ng power plenum, para magkaroon ng enough na hangin na magtutulak ng pellet. So kung ang hangin ng iyong ergan na inilalabas ay hanggang dito lang at hindi nalalabas ng dito sa dulo, parang hindi ganun kalakas yung ergan. Kaya nga po nasusukat yan kung gaano pa rin kalaki yung lumalabas dito, yung sobrang hangin na lalabas. Kasi kailangan consistent kahit dito sa loob ng silencer, kailangan consistent pa rin yung pagtulak ng hangin. Pwede naman po na dito lang sa barrel consistent, pero mas malakas yung isang airgun na makikita mo na lumalabas pa rin sa, at pangkaraniwan yan nakita ko sa mga kahit yung akin shroud na siya, ang haba ng shroud niya hanggang puno, nung wala pang o-ring nyo, sumisingaw pa rin dito, taba na niya na 30 mm yung size ng loob nung barrel, nung shroud. So dito sumisingaw pa rin, so nakakarinig ka pa rin ng tunog kasi
sumisingaw pa sa rito. Ibig sabihin, yung laki na yon at yung haba na yon, kasi mula dito yon, yung haba na yon, napupuno niya yon. Tapos may lumalabas pa rin. Eh, hindi pa rin siya pumalo ng 900 FPS eh. Mas